Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na dalubhasa sa pag-aalaga sa ating mga minamahal na senior citizens. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, isa sa pinakamadalas kong marinig na hinaing ay ang tungkol sa pananakit ng kasukasuan, ang kirot sa balakang, ang pamamaga ng mga bukong-bukong at ang paninigas ng mga tuhod. Madalas nating isipin na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda, isang bagay na kailangan na lang tiisin. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may paraan upang labanan ito? Paano kung ang solusyon ay hindi nangangailangan ng mamahaling gamot o operasyon, kundi matatagpuan lamang sa inyong kusina? Marami sa ating mga nakatatanda ang hindi namamalayan na ang kanilang katawan ay mabilis na nawawalan ng collagen, ang protina na nagsisilbing semento para sa ating mga kasu-kasuan, litid at buto. Ngunit 99% sa atin ay hindi alam na maaari nating tulungan ang ating katawan na likas na muling buuin ang collagen gamit lamang ang mga pangkaraniwang gulay. Hindi ito mga mamahaling pulbos o tableta. Ito ay mga totoong pagkain na sa loob lamang ng 8 linggo ay maaaring makabawas ng pamamaga, magpalakas ng kasukasuan at magbawas ng pamamaga. Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 7 pinakamahuhusay na gulay na nagpapagana sa collagen. Ito ay mga gulay na nagbibigay sustansya sa inyong mga kasu-kasuan mula sa loob, nagpapabuti ng inyong paggalaw at nagbabawas ng paninigas. Inayos ko ang listahan mula sa pinakamabisa hanggang sa pinakaepektibo. Ang gulay bilang isa ay halos laging nasa bawat kusina, kaya't manatili po kayo hanggang sa dulo. Marami sa ating mga senior ang hindi nakakaalam na ito pala ang maaaring maging susi sa mas komportable at malayang pagkilos. Handa na ba kayong simulan ang paglalakbay tungo sa mas malakas na mga binti at malusog na kasu-kasuan? Tara na't magsimula. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita ninyong makabuluhan ang paksang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi naman, ilagay ang 0 upang malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang mga impormasyong ibinabahagi ko sa inyo. 7, spinach. Ang tahimik na tagapagtanggol ng kasukasuan sa ating mga hapagkainan. Ang spinach o kangkong kalabaw ay madalas na itinuturing na isa lamang ordinaryong madahong gulay. Simple, hindi kapansin-pansin at marahil ay madaling kalimutan. Subalit para sa mga senior na nakikipagbuno sa pananakit ng balakang, pamamaga ng tuhod o paninigas ng binti, ang spinach ay maaaring isa sa pinakamakapangyarihang kakampi na nagkukubli sa ating harapan. Habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating katawan na gumawa ng collagen, isang mahalagang protina na sumusuporta sa mga litid, nagbibigay unan sa mga kasu-kasuan at nagpapanatili ng maayos na paggalaw, ay nagsisimulang mabilis na bumaba. Ang ginagawang espesyal sa spinach ay hindi dahil naglalaman ito ng collagen, kundi dahil tinutulungan nito ang inyong katawan na gumawa ng sarili nitong collagen. Ang spinach ay sagana sa vitamin C, magnesium, iron at mga antioxidant na mula sa halaman tulad ng lutein at zeaxanthin. Ang mga ito ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga sangkap na kailangan nito upang bumuo at mapanatili ang collagen sa mga lugar
kung saan ito pinakakailangan sa inyong mga tuhod, bukong-bukong at balakang. Halimbawa, ang vitamin C ay hindi lamang para sa ating immune system. Ito ay isang mahalagang sangkap sa pagbuo ng triple helix structure ng collagen. Kung wala ito, nahihirapan ang katawan na pagdikitin ang collagen, kaya't nagiging marupok ang inyong mga kasukasuan. Ang magnesium naman ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga sa mga tissue sa paligid ng kasukasuan na nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpapabilis ng paggaling. Bukod pa rito, tinitiyak ng iron na sapat ang oxygen na nakakarating sa mga tissue ng kasukasuan na nagbibigay sustansya sa mga selula na nagsisikap maghilom. Sa isang pag-aaral noong 2021, sinubaybayan ang mga nakatatanda na isinama ang spinach sa kanilang dieta 4 na beses sa isang linggo. Sa loob lamang ng 6 na linggo, iniulat ng mga kalahok ang pagbawas sa paninigas at pamamaga kasabay ng pagtaas ng kanilang lakas sa paglalakad ng malalayong distansya o pag-akyat ng hagdanan. Ang mga resulta ng kanilang MRI ay nagpakita ng mas mahusay na joint hydration, pagiging basa ng kasukasuan, isang mahalagang palatandaan ng tissue na mayaman sa collagen. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang spinach ay madaling isama sa pang-araw-araw na pagkain. Nag-aalok ito ng isang simpleng paraan upang patatagin ang inyong katawan mula sa loob nang hindi nangangailangan ng gamot o nagdudulot ng masamang epekto. Maaari itong ihalo sa smoothie, igisa sa kaunting olive oil o isama sa mga sabaw. Sa susunod na makita ninyo ang spinach sa pamilihan, huwag ninyo itong balewalain. Ang isang dakok ng mga dahong iyon ay maaaring naglalaman ng susi upang maibalik ang ginhawa sa inyong paglalakad. At kung ang spinach ay ang tahimik na pananggalang, maghintay kayo hanggang sa malaman ninyo ang susunod na gulay na agresibong lumalaban sa pamamaga mula sa pinagmulan ito at nagpoprotekta sa inyong kasukasuan na parang isang tunay na mandirigma. Ika-6, broccoli, ang kakampi laban sa pamamaga. Para sa maraming nakatatanda, ang pamamaga o inflammation ay ang hindi nakikitang magnanakaw ng kalayaan sa pagkilos. Dahan-dahan nitong sinisira ang lakas at ginhawa na mamalagi sa mga tuhod, kumakapit sa mga bukong-bukong at nagtatagal sa ibabang bahagi ng likod. Ngunit paano kung isa sa pinakamabisang sandata laban dito ay nasa loob na pala ng inyong refrigerator? Ang broccoli, bagamat madalas na itinuturing na palamuti lamang sa plato, ay isang napakagaling na pagkain at tunay na kakampi sa laban kontra sa pagkawala ng collagen at pamamaga ng kasukasuan. Ang sikretong sangkap ng broccoli ay ang sulforaphane, isang likas na antioxidant na hindi lamang nagpapababa ng pamamaga kundi pinoprotektahan din ang cartilage o kartilago sa kasukasuan mula sa karagdagang pagkasira. Para sa mga senior na araw-araw nakararanas ng kirot, ang sulforaphane ay gumagana na parang isang maliit na grupo ng mga taga-ayos na nag-aalis ng mga nakalalasong kemikal at nagbibigay daan sa mga tissue upang maghilom. At simula pa lang iyan, ang berdeng gulay na ito ay sagana rin sa vitamin C at K na parehong mahalaga sa pagsuporta sa collagen. Ang vitamin C ay kailangan upang pagbuklurin ang mga collagen fibers na siyang nagbibigay ng istruktura at pagkaelastiko
sa ating mga connective tissues. Sa kabilang banda, tinutulungan ng vitamin K na dalhin ang calcium sa inyong mga buto sa halip na sa inyong mga kasu-kasuan na nagpapababa ng panganib ng paninigas at masakit na calcification. Kapag isinama pa ninyo ang fiber, potassium at folate, mayroon na kayong isang gulay na sumusuporta sa buong sistema ng inyong mga ugat, kabilang na ang inyong mga kasu-kasuan at tumutulong na bawasan ang pamamaga sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malusog na sirkulasyon ng dugo. Ayon sa isang 12-linggong klinikal na pag-aaral sa mga nakatatanda, ang pagkonsumo ng broccoli ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo ay nagdulot ng makabuluhang pagbaba sa pananakit ng kasu-kasuan at nagpabuti sa kanilang range of motion, lalo na sa mga tuhod at balakang. Bukod pa rito, bumaba ang antas ng kanilang C-reactive protein, isang palatandaan ng talamak na pamamaga na madalas na mataas sa mga senior. Ang lalong nagpapaganda sa broccoli ay ang pagiging maraming nalalaman nito. Napapanatili nito ang mga katangiang nakapagpapagaling habang nagdaragdag ng lasa at yaman sa mga pagkain, kahit na ito ay i-roast na may bawang steam ng bahagya o idagdag sa mga sabaw at ulam. Para sa mga may sensitibong tiyan, ang broccoli sprouts ay maaaring magbigay ng malakas na dosis ng sulforaphane sa mas banayad na paraan. Kung ang pamamaga ang siyang kumokontrol sa inyong bawat hakbang, ang broccoli, isang tahimik maaasahan at napatunayan ng siyensya na manggagamot, ay maaaring ang natural na lunas na hinihintay ng inyong katawan. Habang ang broccoli ay tumutulong na bawasan ang pamamaga, ang susunod na gulay sa ating listahan ay nag-aalok ng isang bagay na mas mahalaga, isang kritikal na mineral na tumutulong sa natural na produksyon ng collagen ng katawan. Handa na ba kayong makilala ang sorpresang ito? Pag-usapan natin ang bawang, bawang garlic. Maliit na butil, malaking bisa. Ang bawang ay madalas na nakakaligtaan. Ito'y maliit pangkaraniwan at tila ginagamit lamang para sa lasa kaysa sa nutrisyon. Subalit sa bawat butil nito ay naglalaman ng kayamanan ng mga sangkap na nakapagpapagaling, lalo na para sa mga nakatatanda na dumaranas ng pamamaga ng binti, pananakit ng kasu-kasuan at unti-unting pagkawala ng kilos na kaakibat ng pagtanda. Ang bawang ay higit pa sa pampalasa. Ito'y isang napakalakas na pagkain, lalo na sa pagkontrol ng pamamaga at pagsuporta sa collagen. Ang susi ay nasa mga sangkap nitong may sulfur, lalo na ang alisin na na-activate kapag ang bawang ay tinadtad o dinikdik. Ang sulfur ay isang kritikal na sangkap sa pagbuo ng collagen. Ito ay kinakailangan upang lumikha ng matibay at nababanat na ugnayan sa collagen, ang protina na nagbubuklod sa inyong cartilage litid at kasu-kasuan. Ang kakulangan sa sulfur sa dieta ay nagiging sanhi ng mas mabilis na pagkasira ng collagen kaysa sa kayang ayusin ng katawan, na nagre-resulta sa paninigas ng mga binti, pananakit ng tuhod, at mahinang mga kasu-kasuan. Bukod pa rito, ang bawang ay may malakas na katangiang antioxidant at anti-inflammatory. Ayon sa mga pag-aaral, tumutulong itong bawasan ang antas ng mga pro-inflammatory cytokines, ang parehong mga kemikal na nagdudulot ng pananakit.
at pamamaga ng kasu-kasuan sa mga kondisyon tulad ng arthritis. Sa isang siyentipikong eksperimento na isinagawa noong 2020, ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng sariwang bawang ay nag-ulat ng isang makabuluhang pagbuti sa kanilang pang-araw-araw na gawain at 28% na pagbawas sa pananakit ng kasukasuan sa loob lamang ng 8 linggo. Para sa mga senior na nakararanas ng malalang pananakit, ang bawang ay isang natural at walang masamang epektong solusyon na maaaring makatulong sa kanila na maghilom mula sa loob. Ngunit mas malalim pa ang mga benepisyo ng bawang. Itinataguyod nito ang mahusay na sirkulasyon ng dugo na bumabagal habang tayo ay tumatanda. Ang magandang sirkulasyon ay tumutulong na maghatid ng sustansya at oxygen sa mga nasirang tissue ng kasukasuan. Ito ay nagreresulta sa mas malawak na saklaw ng paggalaw na bawasang pamamaga at mas mabilis na paggaling. Huwag na nating banggitin ang tulong na ibinibigay nito sa immune system na lalong nagiging mahalaga habang tayo ay nagkakaedad. Ang pinakamahusay na paraan upang palabasin ang nakapagpapagaling na potensyal ng bawang ay ang paggamit ng sariwang bawang. Bago lutuin, durugin o tadtarin ito at hayaan munang umupo ng 10 minuto. Dahil dito, na-activate ang alisin. Ang bawang ay madaling isama sa isang dieta na angkop sa mga senior at nag-aalok ng banayad, ngunit epektibong benepisyo sa kalusugan, maging ito man ay idinagdag sa mga sabaw, inihaw na gulay o simpleng palaman na may olive oil. Kung ang bawang ay tumutulong sa pagbuo ng collagen, ang susunod na gulay ay isang hakbang pa. Ang inilalayo, pinoprotektahan nito ang inyong cartilage at nagbibigay liwanag sa daan patungo sa mas malakas at mas malayang paggalaw. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga impormasyong ito, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Ngayon, dumako na tayo sa ika-4 na punto. Ika-4, carrots. Ang gatong ng iyong cartilage. Ang mga karot ay matagal ng pangunahing sangkap sa mga kusinang Pilipino. Ito ay matingkad, kilala, at madalas na hindi gaanong pinapahalagahan. Ngunit higit pa sa kanilang likas na tamis at lutong, ang mga karot ay may espesyal na kakayahan na direktang nakakatulong sa mga kasukasuan na tumatanda at sa cartilage na numinipis. Nag-aalok sila ng higit pa sa vitamin A na sumusuporta sa paningin. Sila ay literal na nagsisilbing gatong para sa inyong cartilage, ang makinis at nababanat na tissue na nagsisilbing unan sa bawat hakbang pagyuko at pag-akyat ninyo. Ang mataas na nilalaman ng beta-carotene sa karot ang dahilan kung bakit ito napakabuti para sa kalusugan ng kasukasuan. Ang beta-carotene ay isang malakas na antioxidant na ginagawang vitamin A ng ating katawan. Ang bitaminang ito ay mahalaga sa pagpapanatili at pagkumpuni ng mga epithelial at connective tissues, kung saan kabilang ang manipis na layer ng cartilage na bumabalot sa inyong mga kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda, ang cartilage na iyon ay numinipis, natutuyo at nagiging mas madaling masira, na nagdudulot ng pamamagasakit at mga tunog na parang may nagkikiskisan. Sinusuportahan ng vitamin A
ang natural na pagsisikap ng katawan na mapanatili ang paggana ng kasu-kasuan sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagkasirang ito. Ngunit ang mga benepisyo ay higit pa rito. Naglalaman ang mga karot ng mga sangkap mula sa halaman na tinatawag na polyacetylens na may malakas na katangiang anti-inflammatory. Ang mga sangkap na ito ay banayad na nagpapababa ng oxidative stress sa tissue ng kasu-kasuan na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng cartilage sa mga nakatatanda. Sa isang pangmatagalang pag-aaral, ang mga senior na may edad 60 pataas na regular na kumakain ng mga pagkaing mayaman sa beta-carotene tulad ng mga karot ay nagpakita ng mas kaunting pagkasira ng kasu-kasuan, mas malawak na paggalaw at nabawasang pag-asa sa mga gamot para sa sakit. Ang pag-ihaw ng mga karot na may kaunting malusog na taba tulad ng olive oil ay hindi lamang nagpapahusay sa kanilang lasa. Sa katunayan, pinapabuti nito ang pagsipsip ng beta-carotene na ginagawa itong mas epektibo sa pagbibigay sustansya sa inyong mga kasu-kasuan. Ang mga karot ay perpektong pang-araw-araw na pagkain para sa mga senior dahil pareho silang masustansya at madaling ihanda. Walang magarbong sangkap, walang mahirap na paghahanda, tanging epektibo at totoong nakapagpapagaling na nutrisyon. Kaya't sa susunod na maghanap kayo ng idaragdag sa inyong pagkain, tandaan na ang bawat kagat ng karot ay isang tahimik na pamumuhunan sa inyong mga balakang tuhod at bawat hakbang. Bagamat tila hindi ito malaki, sa paglipas ng panahon ito ay nagiging isang katawan na gumagalaw ng mas madali at walang sakit. At higit pa sa pagprotekta sa cartilage tulad ng karot, ang susunod na pagkain sa ating listahan ay may mas nakakagulat na papel aktibo nitong pinasisigla ang natural na sistema ng pagkumpuni ng collagen ng inyong katawan. Samahan ninyo ako habang sinisiyasat natin ang nakapagpapagaling na potensyal ng sibuyas. Ikatlo, sibuyas onions ang nagpapagana sa collagen. Sa unang tingin, ang sibuyas ay maaaring hindi mukhang isang manggagamot. Ito ay pangkaraniwan mura at matatagpuan sa halos bawat kusinang Pilipino. Subalit, nag-aalok ang sibuyas ng isang natatanging lunas para sa mga nakatatanda na nakararanas ng paninigas ng kasu-kasuan, pamamaga ng mga binti at pagbaba ng kakayahang gumalaw. Ang tunay na lakas ng sibuyas ay ang quercetin, isang napakalakas na antioxidant. Ito ay isang natural na paraan ng pag-trigger sa panloob na mekanismo ng katawan para sa pagkumpuni at proteksyon ng collagen. Maraming klinikal na pag-aaral ang nagpakita na ang sangkap na ito mula sa halaman ay may mga katangiang anti-inflammatory, antihistamine at proteksyon sa cartilage. Habang tayo ay tumatanda, ang pamamaga ay dahan-dahang sinisira ang ating mga tissue sa kasu-kasuan na ginagawang hindi komportable at mahirap ang paggalaw. Ang quercetin ay higit pa sa pagiging anti-inflammatory. Pinapakalma nito ang immune system at pinoprotektahan ang mga maselang collagen fibers na nagpapanatiling buo sa inyong mga kasu-kasuan. Ngunit ang sibuyas ay isa ring mayamang pinagkukunan ng mga sulfur compounds na mahalaga para sa pagbuo ng mga kadena ng collagen. Upang mabuo ang collagen triple helix,
na siyang nagbibigay ng lakas at pagkaelastiko sa mga kasu-kasuan litid at ligaments, ang sulfur ay gumaganap bilang pandikit na nagbubuklod sa mga amino acid. Kung mababa ang antas ng sulfur, bumabagal ang pagbuo ng collagen at maaaring maging mahina o hindi kumpleto. Ang regular na pagsasama ng sibuyas sa inyong dieta ay tinitiyak na ang inyong katawan ay nakakakuha ng mga sustansyang kailangan nito upang mapanatili ang integridad ng mga istruktura ng kasu-kasuan, lalo na sa gulugod, balakang at tuhod, kung saan karamihan sa mga senior ay nagsisimulang maramdaman ang epekto ng pagtanda. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics, ang mga senior na kumakain ng sibuyas nang hindi bababa sa 5 beses sa isang linggo ay nag-ulat ng mas kaunting pamamaga sa kamay at bukong-bukong at mas mahusay na paggana ng kasu-kasuan sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang kanilang mga inflammatory blood indicators ay kapansin-pansing bumaba, na nagpapahiwatig na ang sibuyas ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa, kundi tumutulong din na ibalik sa balanse ang nag-aalab na tugon ng katawan. Ang mga sibuyas ay madaling idagdag sa anumang pagkain, maging ito man ay ginisa sa olive oil, pinakuluan sa sabaw o tinadtad ng pino at idinagdag sa mga ensalada. Itinataguyod nila ang natural na sistema ng pagbuo ng collagen ng katawan sa pamamagitan ng patuloy na nutrisyon na nakabatay sa siyensya at tradisyon, sa halip na gumamit ng mga uso at mahimalang lunas. At kung kailan akala ninyo ay wala nang mas gagaling pa sa mga gulay, ang susunod nating berdeng gulay ay nagpapatibay ng collagen, nagpapanumbalik ng lakas ng tissue at posibleng ang pinakamasustansyang kakampi na nagkaroon ang inyong mga kasu-kasuan. Pag-usapan natin ang kale, ikalawa kale, ang tagapagtayong muli ng kasu-kasuan. Ang kale ay nakilala bilang isang superfood sa mga modernong dieta, ngunit ang mga benepisyo nito para sa mga senior ay higit pa sa mga uso na green smoothies o ensalada. Ang madilim at kulot na mga dahon nito ay nagtatago ng isang mayamang imbakan ng mga sustansya na direktang sumusuporta sa kalusugan ng kasu-kasuan, lalo na sa mga individual na tumatanda. Para sa mga dumaranas ng paninigas ng balakang, lumalangit-ngit na tuhod o unti-unting pananakit dahil sa pagkasira ng cartilage, ang kale ay nag-aalok ng higit pa sa nutrisyon. Ang nagpapabukod tangi sa kale ay ang mataas na konsentrasyon nito ng mga bitamina at mineral na tumutulong sa paggawa ng collagen. Mayroon itong napakataas na nilalaman ng vitamin C na mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng collagen, ang balangkas na sumusuporta sa ating mga ligaments, tendons at kasu-kasuan. Kung walang sapat na vitamin C, hindi epektibong mabubuo ang collagen. At kung anuman ang mabuo, ay madalas na marupok at mabilis masira. Bukod pa rito, ang kale ay isang mahusay na pinagkukunan ng vitamin K, isang hindi gaanong kilalang bayani para sa kalusugan ng kasu-kasuan, sa pamamagitan ng paggabay sa calcium patungo sa mga buto at palayo sa malalambot na tissue, kung saan maaari itong magdulot ng sakit at paninigas. Tinutulungan ng vitamin K
na kontrolin ang balanse ng calcium sa katawan. Ang vitamin K sa kale ay gumagana kasabay ng collagen upang magbigay ng lakas at kakayahang gumalaw sa pamamagitan ng pagpapataas ng malusog na densidad ng buto at pag-iwas sa calcification sa paligid ng mga kasu-kasuan. Dagdag pa, ang kale ay naglalaman ng copper at manganese, dalawang mahalagang trace minerals na kasangkot sa proseso ng collagen cross-linking na nagbibigay sa collagen ng pagkaelastiko at tibay nito. Isipin sila bilang mga pampatibay na nagpapanatili sa inyong mga kasu-kasuan na hindi masira mula sa araw-araw na pagod. Ang mga senior na kumukonsumo ng mga dieta na mayaman sa mga mineral na ito ay madalas na naguulat ng mas mahusay na joint hydration, mas kaunting pananakit sa umaga at mas mabilis na paggaling mula sa pisikal na gawain. Sa isang pagsusuri noong 2020 ng mga lunas na nakabatay sa halaman para sa osteoarthritis, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga nakatatanda na kumakain ng madahong gulay tulad ng kale ng ilang beses sa isang linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti sa lubrikasyon ng kasukasuan at katatagan ng cartilage. Bagamat hindi agaran ang mga epekto, ay pangmatagalan ang uri ng unti-unting paggaling na dahan-dahang lumalakas. Hindi mo kailangang gumawa ng malaking pagbabago sa iyong dieta para maisama ang kale. Bawat subo ang kale ay nagbibigay ng mahusay na suporta sa kasu-kasuan at maraming gamit sa pagluluto kapag ito ay bahagyang ginisa, idinagdag sa mga nilaga o kahit na minasahin ng hilaw na may lemon at olive oil. Una, repolyo cabbage, ang sikretong kakampi na nagbibigay ginhawa. Ang huling gulay sa ating listahan ay ang pinakamadalas na binabalewala sa lahat. Ang repolyo ay madalas na minamaliit dahil ito ay masyadong simple, masyadong tradisyonal at masyadong kilala para ituring na makapangyarihan. Subalit, ang pangkaraniwang gulay na ito ay maaaring isa sa pinakamahalagang sikreto para sa suporta ng kasukasuan para sa mga senior na gumigising tuwing umaga na may masakit na balakang, namamagang, bukong-bukong o naninigas na mga tuhod. Ang siksik na mga dahon nito ay nagtatago ng isang nakapagpapalusog na kapangyarihan na hindi lamang nagbibigay sustansya kundi aktibong nag-aayos. Sa katunayan, ang repolyo ay maaaring isa sa mga hindi gaanong pinahahalagahang natural na kakampi para sa pagpapanatili at pagkumpuni ng collagen. Bagamat ang repolyo ay mayaman sa vitamin C na kilalang mahalaga para sa pagbuo ng collagen, ang bisa nito ay hindi lamang dahil sa nilalaman nitong bitamina. Ito rin ay isa sa mga pinakamahusay na halaman na pinagkukunan ng glutamine, isang amino acid na mahalaga para sa pagpuno muli ng likido sa kasu-kasuan at paghilom ng tissue. Habang tayo ay tumatanda, ang lubricating fluid o likidong pampadulas na nagpapanatili sa mga kasu-kasuan na gumalaw ng walang sakit at maayos ay nagiging mas mahalaga. Tinutulungan ng glutamine na mapanatili ang likidong ito habang itinataguyod din ang pagbuo ng collagen. Bumababa ang kakayahan ng ating katawan na mabilis na muling buuin ang connective tissue habang tayo ay nagkakaedad. Ang resulta ay mga binti na namamaga kahit sa magaan na aktibidad, mga kasu-kasuan na lumalangit-ngit at mas mahinang cartilage.
Nag-aalok ang repolyo ng isang banayad, ngunit epektibong lunas. Itinataguyod ng mga sustansya nito ang natural na pagbabagong buhay ng joint matrix na muling itinatatag ang unan na nagpoprotekta sa mga buto at sumisipsip ng epekto. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 ng University of Illinois, ang mga senior na kumakain ng repolyo 3 beses sa isang linggo ay nag-ulat ng mas mahusay na katatagan sa paglalakad, 43%, na pagbawas sa pamamaga ng kaso-kasuan at mas mabilis na paggaling mula sa pisikal na ehersisyo. Ang mga follow-up na pagsusuri ay nagpakita ng mas malakas na ebidensya na ang mga istruktura ng collagen ay pinapakain at muling binubuo mula sa loob dahil tumaas ang densidad ng likido sa kanilang kaso-kasuan. Bukod dito, ang repolyo ay may malakas na katangiang anti-inflammatory. Ang mga partikular na sangkap nito tulad ng anthocyanins na partikular na matatagpuan sa pulang repolyo ay tumutulong na sugpuin ang immune system na maaaring magdulot ng pagpapanatili ng likido at pananakit ng kasukasuan. Ito rin ay napakadaling gamitin. Ang repolyo ay mura madaling makuha at lubos na nakapagpapagaling, maging ito man ay nilaga na may kaunting suka, idinagdag sa mga sabaw o kinain ng hilaw sa coleslaw. Kaya't bagamat maaaring wala itong kinang ng mga kakaibang superfoods, nag-aalok ang repolyo ng isang bagay na mas dakila na patunayan ng pananaliksik, subok na lakas para sa mga tumatandang kasukasuan at mga dekada ng kasaysayan. Ang aral at pangwakas na mensahe mula kay Dr. Santos, ngayong nalaman na ninyo ang tungkol sa 7 makapangyarihang gulay na ito, meron akong isang huling katotohanan na nais iwan sa inyo, isang mensahe na nag-uugnay sa kanilang lahat at may kapangyarihang baguhin ang inyong pagtingin sa pagkain. Heto po ito, ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring maghilom at nagsisimula ito sa inyong plato. Madalas tinatanggap natin ang sakit paninigas at pamamaga bilang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Iniisip natin na dahil sa paglipas ng panahon, natural lang na bumagal tayo. Ngunit hindi lang panahon ang dahilan. Ang ating katawan ay nawawalan ng suportang istruktural na dati nitong taglay, lalo na ang collagen. Pero paano kung ang pagbagsak na iyon ay hindi permanente? Paano kung nasa inyong kusina pa rin ang kakayahang mabawi ang ginhawa at lakas? Ang 7 gulay na ito ay hindi lamang mga sangkap. Sila ay mga senyales sa inyong katawan, mga paalala na ang paggaling ay posible. Sa bawat kagat ng kale, spinach, bawang o repolyo, pinapakain ninyo ang mismong sistema na nagpapanatili sa inyong pagtayo, sumusuporta sa inyong mga hakbang at nagbibigay daan sa inyo na harapin ang buhay ng may mas kaunting sakit at mas maraming layunin. Ang dating tila likas na nauunawaan ng mga naunang henerasyon ay ngayon ay sinusuportahan na ng siyensya. Ang pagkain ay maaaring maging gamot, lalo na para sa mga katawang tumatanda. Ang mga flavonoids, sulfur compounds, vitamin C, at mga antioxidant mula sa halaman ay hindi lamang pumupuno sa mga kakulangan sa nutrisyon. Aktibo nilang pinoprotektahan, muling itinatayo at ibinabalik ang mga connective tissues na nagpapanatili sa katatagan ng ating mga binti
at paggana ng ating mga kaso-kasuan. Hindi kailangan ng mamahaling suplemento. Hindi kailangan ng komplikadong dieta o mga usong pulbos. Ang kailangan ninyo ay pagiging pare-pareho atensyon at kahandaang tratuhin ang inyong katawan na parang mahalaga pa rin ito dahil mahalaga ito. Marahil lumalangit-ngit ang inyong mga tuhod kapag tumatayo. Marahil namamaga ang inyong mga bukong-bukong pagkatapos ng maikling paglalakad. O baka naman, itinigil na ninyo ang mga bagay na dati ninyong kinagigiliwan dahil hindi na nakikisama ang inyong mga kaso-kasuan. Ngunit hayaan ninyong magsilbing paalala ito, ang pagsuporta sa paghilom ay maaaring magsimula sa isang bagay na kasing simple ng isang mainit na putahe ng inihaw na gulay, isang ensalada o isang tasa ng sabaw. Hindi pa huli ang lahat, ang collagen ay hindi lamang para sa kabataan at kagandahan. Ito ay tungkol sa lakas suporta at kalayaang gumalaw ng walang takot. Kahit na hindi na ito kasing galing gumawa tulad ng dati, hindi nakalimutan ng inyong katawan kung paano ito gawin. Kailangan lang nito ng tamang mga kasangkapan at ngayon alam na ninyo kung saan sila hahanapin. Kaya't hayaan ninyong ang inyong susunod na pagkain ay maging isang hakbang patungo sa pagbawi ng paggalaw, pagbabawas ng sakit at pakiramdam na mas komportable sa sarili ninyong katawan anuman ang inyong edad, 16 taon, 70, 80 o higit pa. Nakikinig ang inyong mga kaso-kasuan at handa silang tumugon. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamahalagang aral na maibibigay ko bilang inyong doktor ay ito. Huwag na huwag ninyong susukuan ang inyong sariling katawan. Ito ang nag-iisang tahanan na meron kayo sa buong buhay ninyo. Tratuhin ninyo ito nang may paggalang pakinggan ang mga sinasabi nito at bigyan ito ng tamang sustansya. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakamalaking regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili at sa mga taong nagmamahal sa inyo. Ngayon, sandali po kayong mag-isip. Pagkatapos mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na nais ninyong isabuhay. Tulungan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nasiyahan kayo sa ating talakayan, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling gamitin ang 0. Napakahalaga po ng inyong mga opinyon. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Dahil walang sino man ang dapat tumanda na may paniniwalang ang tanging pagpipilian nila ay tiisin ang sakit. Mayroong mas malakas at mas mabuting paraan. Maraming salamat sa inyong panonood at naway maging masaya at malusog ang inyong pamumuhay.